Pikit-pikit na nasisilaw si Margarita mula sa ibabaw ng operating table. Nakatingin lamang siya sa surgical headlights na nagliliwanag sa kanyang itaas. Puno ng taong naka-scrub suit, naka-gloves, at hair surgical mask ang operating room. Isama pa rito ang maiingay na aparato na panay ang tunog sa paligid nila. Kabado man siya, ay pinagkakatiwala niya sa kanila ang kanyang buhay at kinabukasan. Huminga siya ng malalim at mapaglaro naglakbay ang kanyang mga mata. Sa isang minukhaan ng mga doktor at nurse nagagawa sa kanya. Nagsalita ang isang doktor upang kumpirmahin ang kanyang pagkatao. Miss Margarita Pineda, makinig kang mabuti. Nakilala niya ang tinig nito. Si Doc Sarmiento ang nagwika sa kanya. Margarita Pineda, ako, si Dr. Sarmiento, at ako, ang magiging head plastic surgeon sa operasyon na ito. We will do facial reconstructive surgery para iayos ang mga parteng tinahi, blepharoplasty para iayos ang sarado at bukas ang iyong mga mata, rhinoplasty para i-correct at ibalik sa dati ang iyong ilong, at scar revision sa iba pang bahagi. Naintindihan mo ba? Hindi nagsalita si Margarita, pero siya ay sumang-ayon dito. This will last for 15 to 18 hours. Huwag ka mag-alala. Kagaya ng utos ni Daniel, hinili ko ang pinakamahusay kong mga kasamahan. Tumango siyang muli at sinuotan nila kay Margarita ang oxygen mask kung saan padadaanan ang pampatulog. Inducing gas propofol, wika ng isang nurse. Okay, Margarita. Count backwards with me. 15. At nag-umpisang magbilang si Dr. Sarmiento. 3, 2, 1. Mahinang tugon ni Margarita na unti-unting lumalamlam ang mga mata hanggang sa tuloy ng pumikit ang mga ito. Let's begin. Sa pangunguna ni Dr. Sarmiento ay nag-umpisa na ang operasyon. Samantala, mataimtim naman nag-aantay sila Daniel at ang dalawa niyang tauhan sa loob ng VIP room ng hospital kung saan dadalhin si Margarita matapos ang operasyon. Nakapikit si Daniel habang ang kanyang dalawang palad ay magkayakap at ang baba nito ay nakapatong rito. Mukha siyang natutulog habang ang dalawa naman ay nagtuturuan kung sino magtatanong sa kanya. Ikaw na kasi, bulong ng isa. Bakit hindi ikaw? Sagot ng isa. Kung kaya naman humirap na si Daniel para matigil ang bibig ng dalawa. Ano na naman ang kailangan ninyo? Hindi ako matahimik kahit isang minuto kapag kasama ko kayo. May bahid ng inis sa kanyang tinig. Lumapit si Fernan. Boss, curious lang naman kami. Kaya ba talagang ibalik yung mukha ni Miss Marga? Kasi kung oo, sigurado, napakagandang chika babes niya ulit. Wika nito. Maganda si Margarita kahit ngayon. Tugon ni Daniel. Nagkatingin na lamang ang dalawa, pero hindi na ito nagsalita pa. Bossing, balita ko. Matagal daw iyong operasyon. Dito lang ba tayo hanggang matapos? Maayos na tanong ni Roger. Makakaalis muna kayo. Pwede kayong mamasyal dahil pagkatapos ng operasyon, hindi nyo na siya pwedeng iwang mag-isa kahit sandali. Utos ito. Kayo boss, dito lang ako. Baka sakali may kailangan ng pagbalik nila. Sabi nito. At umalis na nga ang dalawa, kagaya ng kanyang sinabi. Sinamantala naman ni Daniel ang pagkakataong ito upang mataimtim na makapag-isip-isip at makapagpahinga. Noong mga nakaraang araw ay labis sa kanyang kaabalahan sa mga bagay-bagay. Tumagdag sa kanyang pagod ang pag-iisip tungkol sa magiging reaksyon ng Margarita matapos ang operasyon. Ang babaeng mulang gumising sa kanyang natutulog na puso at siya rin nagbibigay buhay sa kanyang ambisyon. Marahil ay hindi mo ako mapapatawad dito, pero sana maintindihan mong perahon natin kailangan ito. At pinikit niya ang kanyang mga mata. Pabilis sa lumipas ang halos 18 oras ng operasyon. Nagising siya nang may tumapik sa kanyang balikat. Daniel! Daniel! Mahinang tawag ng pamilyar na boses. Pumunot ang kanyang noo at buksan niya ang kanyang mga mata. Si Sarmiento ang kanyang unang nakita. Kinusot niya ang kanyang mata at hinilot ng konti ang kanyang matangos na ilong. Umubo ito tumayo o pumakausap siya.
Kasalukuyang inililipat si Margarita sa maganda at komportableng kama nito sa VIP room. Inantay niya si Sarmiento na muli magsalita. Successful ang operasyon ni Marguerite. Hindi na niya gagamitin ang pangalang iyan. Pagputol ni Daniel sa sinasabi ni Sarmiento. Napailing na lamang si Sarmiento. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Mrs. Madrigal na siya ngayon. Mariing sambit nito. Salamat sa iyo, Sarmiento. Sa wakas, ay mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Wika niya sa seryosong tono. Nino ba, Daniel? Kaninong hustisya ba ang talagang hinahabol? Sa multo ng nakaraan o sa babaeng nakaratay ngayon? Malaman ang katanungang binitawan ni Sarmiento. Mahalaga pa ba iyon? Ang mahalaga ay absuelto ka na sa kanya. Nakangising wika ni Daniel habang nakatitig sa babaeng puno ng benda ang mukha. Daniel, gabit araw kong pinagsisisihan ang nangyari sa kanya. Hindi pa ba sapat iyon ang pagbabayad ng aking kasalanan? Bakit kailangan buhayin mo pa siya sa ating gunita? Pagkataas ito ng boses, habang hawak na mahigpit ang balikat ni Daniel. Nagkatitigan sila at nagpaligsahan dito. Sa bandang huli, sumuko rin si Sarmiento at maring tinanggal ni Daniel ang kanyang kamay na nakakapit sa kanyang balikat. Habang buhay, Sarmiento, habang nabubuhay ka, dapat mong pagbayaran iyon dahil hindi na siya babalik pa. Galit na hamon ni Daniel. Ikaw ang bahala, Daniel. Matagal naman na walang direksyon ang buhay ko. Simula nang mawala siya. Kailangan mo pa bang malaman kung anong operasyon ang ginawa ko sa kanya? Malungkot itong wika. Hindi na. Dahil kabisado ko ang kanyang mukha. Hindi rin naman ganun kalayo ang mukha nila sa isa't isa. Tugon naman ito. Lumapit si Daniel sa gilid ng kama at pinagbasa ng kitang-kita pa rin na pilat sa kamay at binti ng babae. Paano itong mga ito? Gaano katagal bago mawala mga ito? Dapat, perfecto ko siya maiharap sa mga baldamesa. Matigas siyang wika. Napapuntong hininga ang doktor pagkarinig sa pangalang iyon. Kailangan pagtuunan ng pansin ang paggaling ng kanyang mukha, Daniel. Madali na mga iyan. Ilang session lang ng laser scar removal, ikikinis siyang muli. Natural na maganda naman ang kanyang balat, kaya walang kaso iyon. Mukha namang kumbinsido si Daniel sa sinabi ng doktor. Mabuti kung ganoon. Gaano katagal bago siya magising? At gaano katagal niyang kakailanganin manatili dito? Maya-maya lang ay magigising na siya, pero groggy pa rin siya. Expect na kung ano-ano ang sasabihin at gagawin niya kahit hindi pa niya kaya. Mabuting may isang magbabantay sa inyo sa kanya. Araw-araw ko siyang dadalawin upang matingnan ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, mananatili kayo rito ng 2 linggo. Pagkatapos noon, ay maaari nyo na siyang iuwi sa kondo. Aasahan kung susunod ka sa kondo, Sarmiento. Wika ni Daniel. Alam ko, Daniel. Kasama yan sa pinirmahan ko. I'll go ahead, Daniel. Tugon niya at saka lumakad. Papalabas ng pinto. Bumalik ang kanyang atensyon sa babae. Pinagmasdan niya ito at sinabit ng mga katagang, maligayang pagbabalik, aking mahal na asawa, Rosario Madrigal. 2 linggo na mula nang matapos ang kanyang operasyon at katulad ng inaasahan ay naging maayos at matagumpay ang paghilom ng kanyang sugat. Masigla siya at sabik na makitang muli ang kanyang dating magandang mukha. Di na siya makapaghintay pa, kaya naman sinunod niya ang lahat ng payo ng doktor para mas agaran na paghilom ng mga sugat niya. At ngayon nga ang araw kung kailan tatanggalin na ang kanyang benda. Kung kaya umuwi muna si Daniel, panandalian sa kanilang kondo upang kumuha ng ilang kagamitan nila ni Margarita. Pinaiwan niya ang 2 niyang tauhan sa ospital upang alawin at bantayan ang kanyang kalagayan. Alam niyang maraming magbabago pagkatapos ito at alam niyang dapat madalain ang lahat bago pa man tuluyang lumakas ang impluwensya ng mga baldamesa. At higit sa lahat, unti-unti nang nahuhulog ang kanyang loob kay Margarita at alam niyang makakasagabal lamang ito. Kung kaya naman, bago pa ito sumipol, ay puputulin na niya ito. Matigas, malupit, mapanganib. Iyan ako, Margarita. Sambit niya sa kanyang sarili. Iyan ang kanyang gustong pagkakakilanlan sa mga mata ng bago niyang asawa. Hindi dahil gusto niya,
kundi dahil ito ang kailangan sa pagtatagumpay. Isang bagong Daniel ang makikilala ng babae, kung kaya naman para pasan niya ang mundo sa kanyang balikat habang nakasakay sa elevator, panay ang kanyang buntong hininga, hanggang sa makalabas ito ng elevator at paglakad sa hallway patungo sa kanilang condo unit. Pero napukaw ang kanyang atensyon ng isang pamilyar na figura ng babae ang lilinga-linga at tila kumakatok sa kanilang condo unit. Marahan siyang humakbang at naglakad patungo sa babae. Nang masigurado niya kung sino ito, nagwika siya sa isang baritonong tinig. Miss Robles, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, huwag ka magpapakita dito. Nagulantang ang babae na may daladalang dokumento sa kanyang palad. Sir, nanginginig dito ng sagot. I know sir, but actually, I need your stamp here on these documents, Sir Madrigal. Move aside, sagot ito at tinawin niya ang babae na para bang walang narinig o kung hindi man ay wala siyang pakialam. Hindi din nilingon ang babae at diretso lamang ito papasok habang babae naman ay nakatayo lamang doon na parang isang tanga. Kumuha si Daniel ang isang maiinom at umupo sa may sala at saka ito sumigaw. Ano ba? Hindi ka ba papasok dito? Ayoko na sasayang ang oras ko, Robles. Masungit na wika nito. Mainit ang ulo ni Daniel at marami itong iniisip. Kung kaya ang kawawang Miss Robles ay dali-daling pumasok. Galit pa siyang tinawag ni Daniel ay may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Pagkaupo sa may sala ay inilahad niya kagad ang dokumento kay Daniel. Kapansin-pansin ang mga kilos ito na inaakit ang Ginoo. Payuko-yuko na naglalabas sa kanyang dibdib. Pagpapakita ng kanyang singit at paghawin ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tinga. Sir, this document serves as the... Habang nagpapaliwanag siya ay kitang-kita ang pagkainip sa mukha ni Daniel. Iritado itong marinig ang boses ng babae na nang insulto sa kanyang asawa. Bla bla bla. Sumingit si Daniel habang nagsasalita ito, dahilan upang mapawi ang ngiti sa mukha nito. In simple terms, Robles, like I said, I don't have all the time. Kinuyom ng babae ang kanyang mga palad upang manatiling kalmado. Nabastusan man sa ginawa ng Ginoo, wala siyang ibang magagawa dahil malaking kliyente ito. Yes sir, just sign here po. Nakasaad lang dito ang rules and privileges as an owner sa condo na ito. Gayun din namang babayaran for maintenance fee. I'll sign, then give it to Fernan or Roger. Walang ganang utos Daniel. Sir, mas maigi po siguro kung dun sa asawa ninyo. Ibibigay ko po. Total, siya naman ang hihirit pa sana ang mahaderang babae. Pero pinigilan siya ni Daniel. Umigkas ang kanyang kamay papunta dito. Hinarangan niya ang bibig ng babae gamit ang kanyang kanang palad. Habang nakatuhod sa sofa na inuupuan nito, ang likod ng babae ay nadikdik sa sandalan ng sofa. Nanginig ang kanyang buong katawan sa kanyang nasaksihan at naranasan sa mga kamay ni Daniel. Nalilisik ang mga mata nito at ang kamay nito ay halos madurog na ang panga. Who gives you the right para banggitin ang asawa ko? Hayop ka! Hindi ka pa nakontento sa pang-insultong ginawa mo sa kanya, ha? Galit na galit ang sigaw nito. Pero pinipigilan ni Robles ang kamay ni Daniel na dumiin pa sa maliit na mukha niya. Gustuhin man niya magsalita ay hindi niya magawa. Nangilid na lamang ang kanyang mga luha sa mga susunod na sinabi ni Daniel. Akala mo ba hindi ko alam ang iyong ginagawa? Kanina ka pa lumalandi dyan. Pero ito ang saksak mo sa kokote mo. Hindi ako makakagusto sa kagaya mo. Pangit na nga ang mukha. Bulok pa ang iyong pagkatao. Mrs. Madrigal ang tatawag mo sa asawa ko. At huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Naintindihan mo? Tumango lamang ang babae. Kung kaya tinagalan niya ang pagkakahawak sa babae at umupo ng maayos. Hinabol ng babae ang kanyang hininga. Niyapo sa kanyang dibdib na tila sasabog sa takot. Wala kang pagsasabihan ng mga nangyari dito, Robles. Kung ayaw mo magkandaletse-letse ang buhay mo, gets mo? Pananakot pa nito. Yes, Sir Madrigal. Mahina nitong sagot. Lumayas ka na, bago pa kita mapatay sa inis. Pagbabanta nito. Kaya kahit ang hihina pa dahil sa pangyayari,
Dali-dali ito lumabas ng condo unit. Pagkaalis si Robles, ay nagbuhos ng panibagong alak sa baso niya si Daniel. Nagsindi ng tabako at saka na mahinga. Kadiring babae. Sadyang dalawa lamang sila sa mundo na may bukal sa kalooban. Wika nito. Walang paglagyan ng excitement si Margarita nang sabihin ng doktor na tatanggalin na ngayong gabi ang kanyang benda. Sa wakas, ay magiging maganda na ulit ako, Dok. Wika pa nito. Salamat talaga sa inyo. Salamat, Daniel. Pakiwaro nito sa isang lalaki na kaupo sa madaling masulok ng VIP room. Maganda ka na noon pa man. Wika ng doktor. May ngiti ito sa kanyang mga labi, pero bakas ang lungkot sa boses nito. Isang malaking salamin ang pinapasok sa kanyang silid at isang upuan sa harap ng salamin ang pinahanda niya para kay Margarita. Sa kanito inalalayan mula sa kama, papunta ng upuan. Namamawis man ang kamay ng babae dahil sa kaba, ay talaga naman, sabik na sabik ito. Ang tanging nasa loob ng kwarto ay siya, si Daniel, si Doc Sarmiento, Roger at Fernan, at dalawa pang nurse na unang nag-asikaso sa kanya noon sa Palawan. Pagkaupo, ay nagyakap ang kanyang dalawang kamay. Huminga siya ng malalim, habang ang mga nurse at si Doc Sarmiento ay pumesto sa kanyang likuran sa kanyang gilid. Handa ka na bang makita ang bagong mong mukha, Margarita? Tanong ni Doc Sarmiento. Bagong mukha? Napatanong siya sa kanyang sarili. Bakit bagong mukha? Dahil ba inayos nila ito? Dagdag pa niya. Pero tahimik lamang siya at tumango lamang. Habang si Daniel naman ay kasalukuyan, pinagmamasdan si Margarita. Handa ka na ba magpaalam sa dating ikaw, Margarita? Sana nga. Dahil simula sa puntong ito, nagbabago ang lahat sa buhay mo. Mali, sa buhay nating lahat. Ngayon na ang moment of truth, kung tawagin ng iba. Isa-isa lang tinatanggal ang maliliit na safety pin na nagsasara sa benda nito sa ulo at mukha. Marahan, maingat, at sopistikado ang pagtatanggal nila sa benda. Bawat ikot ay may dalawang kamay na nakaalalay upang hindi mapuwersa ang pag-aalis. Sinisigurado na hindi didikit o sasabit man lang sa kung ano dahil mababaliwala ang lahat. Kabado ang lahat sa resulta. Naging ang asot pusa na si Roger at Fernan ay halos mahulog ang mga mata sa pag-aabang. Nakabukas pa pareho ang kanilang mga labi. Habang si Daniel naman ay napakapit ng matindi sa armrest na kanyang inuupuan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Excited siyang muling makita ang mukha na matagal na niyang inaasam na masilayan. Pero takot siyang mawala ang tunay na Margarita dahil dito, lahat ay nag-aabang. Ang kanyang mapupulang labi, ang una nilang nasilayan. Kapansin-pansin, ang patusok, pero magandang hugis ng kanyang baba. Sumunod ang kanyang ilong, na noon pa man talaga ay talagang matangos na. May inayos lamang ng konti dito, dahil sa pagkakatahi noon sa balat. Ang kanyang mga busog na pisngi noon ay nabawasan. Mas lalong lumiit ang kanyang mukha, nang bawasan nila ng konti ang panga nito. Nagkaroon ng definisyon ang buto nito sa pisngi, na bumagi sa kanyang matangos na ilong. At ang huling-huli ay ang kanyang mga mata. Wala halos pinagkaiba ang hugis ng kanilang mga mata. Pero ang orihinal na mata ni Margarita ay mas malablam kaysa ngayon. Kung kaya naman kinailangan nilang itaas ang bandang dulo ng kanyang talukap upang makapagbigay ito ng lalo pang kagandahan sa mukha ng babae. Naglaho rin ang kanyang nunal katabi ng kanyang kanang mata. Ipinatanggal ito ni Daniel sa isang dahilan lamang. Mangang-mangha ang lahat sa angking niyang kagandahan. Pero ang kanilang pagkamangha ay nabalutan at tatalo ng konting kilabot na makita nila ang pagkakamukha nito sa kanilang dating kakilala. Napatayo si Daniel sa kanyang kinauupuan habang nagkatingin na naman sina Fernan at Roger, habang luha naman bumagsak mula sa mga mata ni Doc Sarmiento. Pero sa lahat ng kanilang reaksyon, iisang mahalagang tugon ang kanilang nais marinig. Ngunit, ang tanging nakuha nila rito ay, kaninong mukha ito? Nasaan ang mukha ko? Kasabi ng pagkatanggal ng benda, ang pagpapaliwanag ng Doc Sarmiento sa procedure na kanilang ginawa sa kanya. Ninipisan namin ang ibabang bahagi ng iyong mga labi, wika ng doktor. Hindi pa na ito makita,
Dalaon ang tanggalin ng benda sa bandang ibaba. Kaya nang marinig niya ito, napatanong siya sa kanyang sarili. Ninipisan, pero bakit? Ayos naman ang aking labi. Ang iyong ilong at pisngi ay nagtamo ng mga injury. Kung kaya naman kumuha kami ng ilang balat upang itapal yun dito. Huwag ka mag-alaala dahil maayos ang pagkakagawa nito. Matangos ang iyong ilong, pero dinagdagan namin ng tulis ito upang mas maging maganda ang resulta. Dagdag pa ng doktor, ang buto sa iyong panga ay binawasan namin. Habang inienhancement namin ang iyong cheekbone, gayon din ang iyong baba. Napatanong muli si Margarita. Ha? Nilagyan ng tulis, pero matangos naman ang ilong ko. Bakit pati panga ko? Wala naman ako naging injury dito. Bakit kailangan pa iyon? Lalo pang nagpawis sa kanyang mga palad. Ilang sandali pa, ay nakaramdam siya ng kagaanan sa kanyang talukap. Sa wakas, ay naialis na rin ang benda na ilang linggo rin nagkulong sa kanyang paningin. Pero bakit kayo na lamang ang kanyang kaba? Wala sa kanyang mga narinig sa doktor, ay para bang may malamig na pakiramdam na nagsasabi sa kanya nang hindi kaaya-aya. Ito na ang huli. Makikita mo na ang iyong kagandahan. Ang iyong mga mata na kulay kayumanggi ay makikita ng muli. Wika ni Sarmiento na may bahid ng kaba at nginig. Pagkaalis ng kabuoang benda ay nagulantang ang lahat. Mismo ang inoperahan ay hindi nakapagsalita. Napatayo si Daniel sa kinuupuan. Sa wakas ay nasilayan niya muli ang mukhang sa kanyang akala ay hindi na muli pang masisilayan. Kinalabit ni Ferdinand si Roger. Pare, di ba tumahimik ka, ang daldal mo talaga. Pigil ni Roger sa kanya. Maglalakad sana, papunta sa kanya si Daniel. Pero biglang napatayo si Margarita sa kanyang kinauupuan. Sa lakas ng pwersa, ay natumba ang kahoy na upuan na inihanda para sa kanya. Unti-unti siyang lumapit sa salamin. Nalalaki ang mga mata nito, nakatitig lamang sa kanyang mukha. Mariin na inusisa bawat parte ng kanyang mukha. Halos, idiktik niya ang kanyang mukha sa harapan ng malaking salamin. Kinakapa ang napakagandang mukha na nasa kanyang harapan. Pero ang mukhang ito ay sa mukhang kailanman ay hindi pa niya nakikita. Ang mukhang kasalukuyang tinitingnan ay sa mukhang hindi niya nakikilala. Kung kaya lumigon ito sa kanyang doktor at nagbika, kanino mukha ito? Nasaan ang mukha ko? Batid sa kanyang mga mata ang pagkataranta at pag-alaala. Hindi pa siya nakontento kung kaya tinawakan niya na mahigpit ang magkabilang braso ng doktor. Napatras ang doktor at napatingin na lamang kay Daniel. Sabihin mo, kanino mukha ito? Anong ginawa mo sa mukha ko? Ibalik mo ang mukha ko, Dok. Nakiusap. Ibalik mo ang mukha ko. Pag sumamo nito sa doktor, halos mapaluhod silang dalawa na ang buong bigat ng Margarita ay napunta sa doktor. Kung kaya naman, nagsalita na si Daniel. Makakaalis na kayong lahat. Boss, sigurado ka ba, bossing? Pero paano pag-aaralang tanong ni Sarmiento. Ako na bahala sa asawa ko, sigaw ni Daniel. Tulala naman si Margarita at hindi ka agad makapagsalita. Dahan-dahan, binitawan ng doktor si Margarita na nakasadlak na lapag at sila ay lumabas na. Namuha ang tensyon sa loob ng VIP room ng ospital na ito. Malamig pa ng ibinubugang hangin ng air conditioner ay hindi nito na himasmasan ang nagbabagang galit ni Margarita. Kanino mukha ito? Sabihin mo, kanino mukha ang suot-suot ka ngayon? Sumigaw si Margarita. Hindi mahalaga kung kanino pa iyan. Ang mahalaga ay kung ano nararapat mong gawin gamit ang panibagong mukhang iyan. Malimig namang tugon ng estranghero nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Estranghero dahil hindi na ito nakikilala ang Daniel na nasa kanyang harapan ngayon. Pagkarinig niya sa walang sesena tugon nito, ay lalong kumulo ang kanyang dugo. Kung kaya naman, kunalagtan niya ang kanyang sarili mula sa lapag. Tinitigan na masama si Daniel at pinaulanan ito ng mura. Hayop ka, demonyo, walang hiya ka. Daniel, paano mo nagawa sa akin ito? Kasabihin mga masasakit na salita na ito ay siyang pagbagsak ng kanyang luha, panayhampas at pananakit. Pagkatapon ng kamao niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Daniel, mga pananakit na punong-puno ng pasakit.
Ang bawat tama ng kanyang kamao ay nagkukonekta sa kanyang nararamdaman para kay Daniel sa mga oras na iyon. Pero dalawang nagpipitagang braso ang pumigil sa kanyang maliliit na kamao at ang itaas niya nito ay halos maglambitan na lamang siya dahil sa tangkad nito. Nagpaligsahan sila ng tingin, mga titig na nagtutunggali sa alab ng damdamin at ang maramdaman ni Daniel, ang bahagyang paghinahon ni Margarita, unti-unti na itong ibinaba at binitiwan. Huwag mong sayangin ang milyon-milyong ginastos ko sa bagong muka, aking asawa. Dapat pag-ingatan mo ang... Pero hindi pa nito natatapos ay isang mainit-init na palad ang dumampi. Hindi lang dumampi, kundi bumakat sa kanyang kaliwang pisngi. Isang sampal, tunog na malakas sa sampal ang gumising sa gabing tahimik sa loob ng kwarto. Sinundan ito ng katahimikan ng tensyon na muling nabuo sa pagitan nilang dalawa. Umatras siya ng 2 hakbang at sabay tumalikod kay Daniel. Pero nahabol ni Daniel ang kanyang kamay. Pero dahil sa galit, ay winasiwas niya ito at pumalik sa kanyang higaan. Matapos ng ilang minuto ay nagwika ito. Umalis ka muna, Daniel, sambit niya sa matamlay na tinig. Tumugon naman ang ginawa sa kanyang tinuran at nakapamulis itong nagtungo sa pintuan ng kwarto. At bago siya tuluyang maglaho sa paningin ng babae, ay iniwan niya rito ang mga katagang Rosario Madrigal. Simula sa araw na ito, iyan ang iyong katauhan, sa ayaw mo man o sa gusto. Ang gabing puno ng pag-asa ay napalitan ng pait at pagsisisi. Ang silid na sana ay puno ng halakakan, ay napuno ng palahaw at hiyaw mula sa babaeng luluksa sa pagkamatay ng kanyang dating katauhan.